Yang si Tambaloslos, yang si Paduano, si Abante, lahat silang congressman dyan, Fernandez. Kung mag-aasta sila, akala ninyo, honorableng ewan, no? Honorable. Ang kumanduro, kung mag-contempt. Ang yayabang sobra. They are abusing the powers given to them by the Filipino people. In fact, 100,000 hanggang 300,000 lang na Filipino people. And sila yung bumoto para sa impeachment ng Inday Sara, na 32 million yung boto. And they have a narrative na tama lang na ma-impeach si Inday Sara dahil dun sa 125 million. Buti nga sa'yo, yun ang banat ni iba na naniniwala sa naratibo. Pero mga kababayan, kayong mga nasa kabilang panig na nagsasalita para kay BBM, para kay Tamba, at kayong mga naniniwala sa narrative ng mainstream media, narrative ng mga vlogger na para sa administrasyon, tainted by, kasi may vested interest kayo, pera. Yung pera na ibinayad sa congressman, na sabi ngayon nila, patunayan nyo. Oh, patunayan namin. Meron kaming insider sa loob eh. Tarantado kayo. Taga-insider din yung nagsasabi na may pera na involved. Hayop kayo. Magmamaninis pa kayo. Tarantado kayo. 25 million, AX, saka yung isa. Saan ba yun? Sa tupad ba yun? Tapos yung 100 million to be allocated in projects. Imagine yung kawalangyaan ng mga to para lang dahil doon sa complaint na 125 million. Napakaitim ng mga budi ng mga walang yan to. Issues ang tignan ninyo. Di kayo mawala. Kung merong issue sa droga ang isang presidente, question mark yun. Whether kayo pro-BBM o pro-Duterte, may problema kayo sa utak kung kayong mga Pilipino ay baliwala ang isang presidente na nagdodroga. Mali. Kaya kahit anong argumentong gawin nyo, napakasimple lang ang solusyon. Mag-hair follicle drug test. Whether ikaw Duterte ka o ikaw BBM ka, simple lang. Ang isang mamayang Pilipinong nasa tamang pag-iisip, hindi dapat tumagal ang isang araw na ang isang presidente na inakda nating leader ng 119 million na Pilipinos na sumang-ayon tayo kahit yung iba hindi bumoto. Bumoto ng Domagoso, bumoto ng Leni Robredo, bumoto ng Lacson, bumoto ng kung sino-sino. 10 man yan sila. Pero nung nanalo siya with 31 million votes na kinu-question ni Glenn Chong yung boto because 20 million daw padded, no? Well, ang punto nung 31 million tinanggap ng buong Pilipinas yun because yun yung sistema natin, yun yung sa enshrine sa Constitution natin. Kaysa tayo magpatayan, yung gusto mo, hindi. Majority, no? Ngayon, meron palang sinister plot na ginamit lang ang Vice President, ang mga Duterte, para siya manalo. It doesn't end nung nanalo. Akala ng Pilipino, doon sa teleserye, everything is happy na. Kaso, ang teleserye, hindi siya pang-6 na buwan lang. Pagka maganda ang storyline and they get the Filipino people anchored to that storyline, extend and extend yan, abutin niya ng 5 taon yung storyline. Kung ano-ano dinadagdag nila na napunta pa ng probinsya, napunta sa isang isla, putragis yan. Kasi nga, kumikita yung network. Yun yung aim ng estasyon, kaya ginagawa yung storyline, yung teleserye, doctrine na yan. Pagkatapos ng isang teleserye na flop, hindi kumita, kahit pinagsama-sama nila
nagkataon, pinagsama-sama yung mga artista na palpak. O nga, walang kakeme-keme, walang it. Yung it, no? Walang L. Walang ka torya-torya. Pinagsama, disaster din. Hindi man lang, kala mo mag-asawa, yun yung papel nila, mag-asawa, pero hindi naman mukhang mag-asawa. Kaya nga, turn off yung tao. 6 na buwan, tapos na. 6 na buwan. Pagka sobrang violente ang dati, kagaya ng Pedro Penduko, no? Si Pedro Penduko, okay sana yung karakter, okay sana yung kwento, pero panay, ganyan-ganyan. Lahat na makita, iniispate. Kaya violente ang dating, ayaw ng tao. Na, ang gusto ng tao, ang kwento, yung iba-iba. Kaya yung administration, iba-iba ang pinapakain sa inyo, mga kababayan. Iba-iba. Merong loto. May trial pa. May trial sa Senado. Yung loto. Labas mo. Sino yung mananalo? Hindi pwede labas. Hindi pwede. Sino may picture-picture pa nung nananalo? Maya-maya biglang, tumahimik na. That's what hinidig mo. Kayong mga vlogger, no? Tayo na nagbablog, hindi naman ako vlogger eh. Hindi naman ako nagbablog araw-araw eh, no? Pagka nakusunadahan ko lang. Ngayon, medyo relax ako. Naisip ko lang, i-share sa inyo yung pananaw ko. Para, sabi ko nga eh, kawawa naman tayo Pilipino, pati vlogger kasama dyan sa storyline, sa kwento. Because ang vlogger, ang hinahanap, content. So pagka maganda yung content, ay loto, binanatan, Senado, content. Banat ng banat yung vlogger, banat ng banat yung mainstream media. Magkaiba yung sinasabi. Kaya mga tao, di ba alam kung ano yung maniniwala. Kaya kung nasaan yung access mo, may cellphone ka, mas chances are, doon ka naniniwala sa vlogger. Iba-iba nga lang. Kaya mapansin nyo, subscribe kayo kung kani-kanino. Ang dami yung kung sino-sino mga vlogger. Diba? Pagka iba-iba sinasabi ng vlogger, di mo maintindihan. Sino ba ang tama rito? No, yan ganon. Ay, ako. Kaya nga yung dating, maya-maya, may lumabas. Sangayon sa puting ahas, binayaran ng 1 billion yung isa na nag-iimbestiga. Yung isa naman 400 million. About 400 million lang ang tingin mo sa akin. Kaya ayan na naman yung mga vlogger. Bira na naman, kuha ng content ba? Not knowing na it's either intended or it is an unperceived or a witting or unwitting result because of the storyline that is being unfolded in front of you. Pero, mga kababayan, yung buong latag niyan, nasa utak nila. Simple lang. Number 1, I will remain in power for a long time. Number 2, I will become filthy rich. Filthy rich as in pera ng taong bayan kaliwa kanan na nanakawin ko. Lahat ng pwedeng pagkuhanan ng pera, kukuhanin ko. And then I will live happily ever after. Make sure na yung aking pamilya ay hindi na mangyayari. Yun nangyari sa aking tatay. Na nagmukha kaming torya-torya. Yun yung pinaka... And yung accomplice dyan is yung pinsan niya. Si Tamba. Sa kwento nila, yan ang best supporting actor. Yan ang supporting actor. Pati yung asawa na nasa Malacanang ay nakakasuporta. Kasi siyempre sa kwento, First Lady, di ba? So, and then all the other small characters nakakasuporta. You have DOJ, you have DILG, party, the Supreme Court. And then, di natin alam kung saan ang tugtog na Supreme Court, pero may connection dahil kay Bersamin. Tapos noon yung sa AFP tsaka PNP.
So, you see yung pinaka legwork niya, yung octopus sa coverage niya, malawak. Pati mainstream media, nabili na nila. 51%. Ang kawawa dyan, taong bayan. Ang kawawa dyan, bansang Pilipinas. Kasi wala pang lumilitaw na bida. In all this, 2 taon na tayo, 3 taon na, by June, 3 taon na tayo, 3 taon ng teleserye, wala pa ya. Hindi mo malaman sino yung bida. Yung Inday Sara na bida, o yung Duterte na bida, binibira ngayon binibira nila. Ay, nako, wala siyang alawas talaga. So, may mga bida na mga supporting actor, mga bida-bida, na nandyan sila Maharlika noon, sila JM, ngayon si Cathy Binag, si Cathy, love you Cathy, tapos nun, sila Doc Loren, Ka Eric, Manauna, di ba? Trixie Cruz, MJ, Yambao, si Joy, si JM, ang dami, no? Si Glenn Chong, si Harry Roque, sila Panelo, di ba? Paras. So, maraming karakter around dun sa bida. Pero yung bida, di pa lumilitaw. Pero binabanatan na yung bida. Yun yung binibira na yung bida. Kaya hindi mo malaman kailan lilitaw yung bida. No? Which is one consideration. Hindi ka pwede basta-basta kumilos without the bida. Naintindihan niyo ako? Hindi pwedeng basta-basta bumira kasi wala dun sa role mo na ikaw yung bida. No? Merong sinusweldohan na mas malaki. Yun yung bida. Kahit anong gawin mo, huwag kang pumapel. Kasi yung nakalagay sa script, no? Hindi ka bida. Supporting ka lang. Kaya yung mga nagsasabi sa inyo, FGF, tsaka kung ano-ano pa, pati yung mga PMayor, pati yung mga military men. Wala yan, wala. Wala sa script. Wala sa script. Kaya yung bida pinapanood. Hintayin niyo yung cue ng bida. Na? Hindi pwede na unahan mo yung bida. Mawala ka. Baka patayin ka ng TV network. wala. Kinabukasan, wala ka ng trabaho, tanggal ka na sa cast ng teleserye. Ngayon, kasama yung binanatan si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, kasama yun sa isang yugto. Araw-araw man yan. Kaya nga, yung 3 taon, magta-3 taon na kwento, na naikwento na nagdodroga siya, di ba? Nakita niyo kung paano nila na-control yung mga agency ng gobyerno, yung ahensya ng gobyerno. And then, merong issue about smuggling ng bigas. Naging sekretary siya Yung pala, yung pagiging sekretary niya, ilalatag yung smuggling. Walang yan. Kaya lalo nagkaroon ng smuggling, pati yung sibuyas, nanto ko yan. Bago yung meron pang issue sa flood control, di ba? Yung tinamaan ng barko daw, at kaya nabaha. Yung pala walang bakal yung talagang maanod yung pundasyon nung mga dike, no? Mga riprap. Ay. Tapos nun, yung issue sa mga tuwadcom, kung ano-ano yung mga inimbestigahan. Pero yung korupsyon sa mismong kongreso, hindi imbestigahan. Yung korupsyon sa flood control, yung korupsyon sa benta ng ginto, yung Maharlika Fund, yung bangkarote na PhilHealth daw, hindi imbestigahan Pero imbestigahan nila, mga vlogger, tarantado talaga tarantado tong Congress na to. Mga may araw din kayo.
Kala ninyo, forever kayo nandyan. Hindi, iikot din ang gulong. At kayo mga kababayan na magpapabayad, no, iikot ang gulong. Dadating tayo sa punto na sobrang pikam-pika ang taong bayan. Kala nyo marami kayo. Marami kayo. Hindi kayo marami. Mas maraming matitinong Pilipino. Alam ko na ngayon yun. Mas maraming matitinong Pilipino. Takot lang lumabas o kaya naghihintay lang sila doon sa teleserye na lumitaw na yung leader. Ngayon, ang nangyayari, parang Fernando po, binubugbog yung leader, no? Binubugbog. Kaliwa ka na, no? Kita mo si Inday Sara, nasa defensive, eh. Or, kasama yun sa plano, ilagay sa defensive mode ang Inday Sara.